Good evening. Ay, gusto English. Good evening po. So, papakilala lang po muna ako. Opo. Papakilala po muna ako. Ako po si Ann Maniniles. Ako po yung pangalawang anak ni Shoni Maniniles. So, ako po yung apo ni Papa Uste ang sinaselebrate po nating gabi ngayong yung kaarawan niya. Ilan taon ka na, Papa? 90. 90th birthday. So, bago po muna tayo magsimula, simulan po natin itong celebration na to sa isang panalangin. So, manyan ko po sana lahat tumayo at para tawagin sa pagdadasal si Papa Fem. Magandang gabi po. Let us put ourselves to the presence of the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ama naming mapagpala at mapagkalinga, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Nagpapasalamat sa gabing ito na kami yung tinipon upang ipagdiwang ang ika-90 kaarawan ng aming mahal sa buhay, si Papa Austin. Naway bigyan mo pa siya ng kalakasan at mahaba pang buhay. Sana'y pagpalain mo si Papa Austin at kaming narito ngayon. Maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat sa mga biyaya na binigay mo sa amin. Naway ito'y aming ipamamahagi din sa kapwa namin. Ama, maraming salamat at dumating na po sa ika-90 kaarawan ang aming mahal sa buhay. Papa Austin, sana marami pang kaarawan ang ipagdiwang at aming tinitingala ang ika-100 kaarawan mo po. Ito yung lahat, Ama, sana marating ni Papa Austin ang aming hangarin na dumating sa ika-100 kaarawan. Ito'y aming hiling sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang ang Father, the Son, the Spirit. Amen. Salamat po. So, nandito po tayo ngayon sa Del Carmen Bed and Breakfast para po sa celebration ng 90th birthday ni Papa Jose. Para po mag-welcome sa inyo, tinatawagan ko po si Judge Jose Paneda para po bigyan kayo ng welcome remarks. May pagkarating namin na po. Magandang gabi po sa inyo sa mga bisita. Buenos dias sa mga bisita kong galing sa Espanya. Nandito nga yung classmate ko, Ramon. Sa mga nanggaling sa ibang probinsya, mga classmate ko dito yung mga friends, mga veterans nga na dyan. Welcome kayo lahat, mga kamag-anak ko. Nandito lahat sa selebrasyon ng 90th birthday ni Papa. Sino ba si Agustin Paneda? Mapang istorya ang kanyang buhay, makulay. At sa pagdating niya sa 90th birthday niya, marami siyang pinagdaanan. Kung i-kwento mo ito, baka hindi na matapos ang celebration niya. I'm talking about the serious side of Attorney Paneda. Kasi yung comic side, mamaya, si Mama ang ikwento po po sa mga comic side ni Papa. Ako magsasabi lang ng mga sinisisa ni Papa na sa karap ng isang magsasaka na nagpusok na mag-aral at maging abogado. In order to study
Nung bata pa siya, ang ginagawa niya, yung mga damo, inubuhan niya. At yun, binibenta niya sa mga kutsero para masyara siya. Ganyan ka walang pera sa kamarang. Nag-aaral siya elementary high school para lang makapag-abalik siya sa school. Nagagapas siya ng mga damo-damo. Binibenta sa mga kutsero. At nung nag-graduate siya high school, gusto niya mag-aaral ulit. At pumasok ako Manila. Wala mo sa pamasahe. Ang ginawa niya, sabi niya yung lolo ko, hindi na natin paano ko pupunta sa Manila, wala naman ako pamasahe. Di sa makita yung Kalabaw. Kalabaw mo na pupunta tayo pa kasi nadalhin kita rin. He went to Manila, barely with no money. Sa sumasakay, Alesa, sa Santa Cruz, sa Manila, after so many days. Pagdating niya sa Manila, tama-tama naman, nagpunta siya sa Krami. Sa Krami, nakita niya yung kaibigan niya. Pumasok ka PC sa plaka. Pumasok na PC, at doon nagsimula ang kanyang hagdan para maging isang abogado. Nag-aaral siya, may asawa na siya. When I was born, he graduated ng College of Law sa Sebastian. Nung barely one year lang ako, pumasya sa bar. Kaya siguro ako ang sumunod sa kagustuhan niya sa mga sumunod sa kanyang pagkamang buhay ko. Meron niya na working student. Kung ano ginagawa niya, naglalakad, papunta sa eskwelahan. Kaya kapag sinasabi niya ng araw, kayo, meron na ako yung pag-aaral. Ako mag-aaral, walang pera, pero nag-aaral ko. Kasi may burning ambition siya para maging abogado siya. So when I was barely one year old, pumunta sa bar siya. Mataas na rating niya eh. Nagmamalaki niya sa akin palagi, 87 daw yung rating niya. Sabi niya, ako, mas mababa naman ako, 8 na po 8 lang. Pero tinatanong ko si Papa minsan, bakit hindi ka rin naging fiscal, naging judge? Kung mataas ang rating mo, sabi ko, baka mas magaling ako sa iyo, sabi ko. Pero sa buhay niya, naging inspiration sa akin si Papa. 90 years old ka na, dami mong pinagdaanan. Noong kami, bata pa ako, mga siguro 6 years old, bumalik siya dito sa Agoo. He wants to serve the people of Agoo. Nag-practice siya. At ang unang ginawa niya, kumandinato siya po siya. Ewan ko ba, bakit gusto niya maging politiko? So, maalala ko pa noon, I remember very well, I used to campaign when I was still grade 1 pa ako noon. Unfortunately, talo. So, iba na naman hinanap niya trabaho. Mag-practice siya. Umulit na naman siya. Talo na naman. Talagang walang swerte sa politiko si Papa eh. Pero, nasa kanya yung he has that burning ambition to serve the people of Agoo. Sabi niya, tumigil ka na. Sabi ko, hindi ka naman nananalo. Then after so many years, nag-retire siya sa gobyerno. Gusto na naman niya kumandidato. Hindi no very well na kumandidato siya mayor. Gusto niya maging mayor siguro. At ilang taon ka naman pa naman, gusto mong kumandidato mayor. Sabi niya, old soldiers never die. They just become mayor. Yan ang kanya. Ayan ang kanya. Burning kanya. Sabi ko, sige, supportahan kita. Nagawa ko siya ng mga tarpaulin, lahat-lahat. Mga kanya, lahat. Sige, paspel ko lahat yan. Para maging mayor ka. Kaya lang,
Nung mabalikan ko, sinira lang yung tapurin, sinulog ng tarpaulin. Sino sumunod at sumira? Si Manoman. Ayaw niya. Ayaw komentar ako si Papa. Sabi ko, paano mo pinipigilan yan? Gusto magsilbi sa bayan. Kaya mo na lang siya. Sabi ko, yun, buti na kami mag-away ka. Nag-away kami, pabayaan mo lang siya. Yan ang kaligayahan niya, yung magsilbi na bayan, sa bayan. Marami siyang gusto sa buhay na aking tinupad. Hindi niya nag-ipis ka, nag-ipis. Ako na lang nagtuloy lang sa kanya. Pero ang masama na pinamana sa akin ito, Dilabog chickens. Yun ang naman ako sa kanya. Yun sa pagsasabogero natin. Yun ang naman ako. Well, I welcome you each and everyone to the 90th birthday of my father. As my brother-in-law was saying, he was praying that he can reach Sevilla 100. Sana makuha ko yung Papa sa susunod, ikaw ang bumastos dahil under the law, you're entitled to 100,000. Kaya ang problema mo, ang mga requirements, sabi ni classmate ko si Beba, sasabihin mo birth certificate mo, baptismal certificate mo. Madali lang yung hanapin. Pero ang hirap hanapin, yung apilapit ng mga ninong mo, kung meron yun ang mahirap hanapin yung kasi sasabit mo rin daw yung mga kanang ninong mo, yung apilapit na naging ninong mo. Well, I hope, we hope, makarating ka pa ng 100. I hope you're still healthy. Sana, alam nyo, nung araw, akala ko mahirap magpalaki ng anak. Mahirap din pala magpalaki ng ama. So, bago tapos ito, I would like to thank the management of Del Carmen for giving us a nice place to celebrate. Mga staff nila, dyan sila, naka-Hawaiian. Ready sila. For that, in behalf of my family, I would like to thank Del Carmen for this nice reception that you have prepared for the 90th birthday of my father. And bagrabiya ako. And after this, sasalita pa si Kuya, kakain na tayo mamaya. Hindi kayo magugutom. Salamat po, Tito. Hindi ko akalain ganun pala yung naging pinagdaanan ng lolo ko, no? At nagsimula elementary, high school, nagkatrabaho na siya. Well, I would like to take this opportunity to thank you po. Kasi kung hindi dun sa pagsusumikap nyo, hindi rin magiging successful yung mga parents ko. And kami mga magpipinsan, wala rin po dito. So maraming salamat po. Si Papa Usteng sa 90 years niya po dito, marami po siya naging blessings, no? Patuloy pa rin po yung mga blessings niya. And isa sa mga blessings niya, meron na po siyang isang great-grandchild, tapos 8 apo, 3 anak, nag-iisang asawa, di ba? Nag-iisa lang. One and only, and 1,000 friends. So, para po magbigay ng bumunting mensahe, no, matawag ko po muna ang panganay, si Tito Manny, para magbigay ng message. Mukhang maraming kwento pa ito. Mag-arabiyo amin ako. Friends, families, guests, ladies and gentlemen. Sabi nila, seryoso daw si Pepe, si Judge na nagbigay ng welcome speech. Ako naman, sabi niya, pagpatawa ka, sabi niya. Mahirap ang patawa, hindi naman tayo si Bert Tawa si Manny Pacquiao tayo. Maraming salamat sa pag-atinda niyo ito ngayong gabi.
we are celebrating a milestone in the life of Austin. He's a great father kasi namana namin ang kanyang galing. Magaling si Jazz, magaling din ako. Galing. Yung jeans niya talaga magaling. Birin nyo, hanggang ngayon, wala pa siyang sakit. Lumenta na, wala siyang maintenance. Wala siyang maintenance. Wala siyang high blood, wala siyang diabetes, wala siyang kidney or liver problem. Wala siyang tabletas na tinitake. Pero hindi nyo alam, for the last 50 years, he suffered cancer. May cancer yan. Pero he's a survivor. Dalawang bilib ako. Alam niyo kung anong klase ng cancer niya? Cancer of the pocket. Kasi laging nawawala ng pera dahil sa sabong. Tapos, pero ang talagang namana namin sa kanya talaga yung matulungin sa kapwa-tao, lalo na sa mahihirap. Actually, I can proudly tell everybody na he's the lawyer of the poor people here in Agoo. Talaga. Kasi nung bata ko, kung wala silang pera, ang binabayad nila, kambing o isda o baboy, gano'n. Tama na sa kanya. Kaya lahat, I'm proud to say na talaga is a good Samaritan. Yun lang, frustrated siyang politician. Yeah. Kung bali na naman na kumandidato siyang mayor, nung nabalita ako, umuwi ka agad ako. Dahil ako, pag naging mayor ka ng Go, in 1 year time, baka deadpool ka na. Edi in hindsight, ngayon, na-reach pa niya 90, baka maging 100, ma-reach pa niya 100 years old. Pirin mo yung pag naging mayor ka ng Agoo, lahat ng problema ng bayan, sasagrapin mo. Ngayon, ang problema lang niya, yung kanyang bulsa, ang kanyang iisip. Pangpalot. Ngam, bigay may baka talaga, he's a good husband to Mama Salud. Kasi understanding siya talaga. No, hindi pa na. May baga na nangangawala sumna balat ki lasay sumna. Alam mo yung lasay na? Yes, Mama Salud. Jadi lasay na. Mama Salud sila kumpa. So, talaga understanding, a great husband. Di ba, may sana pasama, dahil di pagtalo ka makita ko ni Mama Salud, ilumang na. Pag ilumang na kwarta na, o di suli-sulay, na minsan ilumang na kwarta na, di stock newspaper na daan. Okay na ba naman rin yung tulong na dyan, nakapakitag ko ka raw, ilumang na. Pero minsan rin, nandun sa tabo, laro ni Mama Salud yung newspaper. Anecdote ni Western. Nyata ni Western. Nggak tahu. Tiga. Dibaga kami lang, hindi ka makuha nila Western. Siyempre, ang perfecto ni tao nobody is perfect in this world. Doon good traits ni Pakalang di Barakaits. Yan ang pinay mga ugali
Okay na lang kayo. Nalayo pala. Oh. Nung pala, di ko sino pala, nagalugas na. Ano ba, di ka matagal na? So, parang di problema lang na. At dati, sa pala di ko sino, isip ko ba na ako na pandaniho, ano nabasa ka? So, kailan daw ako binibunsunan. So, di mapatulog na. Tatalang ko na mga, sabi ko makadamit ka di 100 years sulat, kano makaalat ni 100,000 para sa senior citizen. Salamat po dito. So medyo, alam ko po, ramdam ko na, nagugutom na po tayong lahat. No? Pero tawagin ko po muna si Nathan para po i-bless niya yung kakainin natin food. Okay, Nathan. Time's up. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. For the Son, the Holy Spirit, Amen. Thank you, Nathan. So, para po maayos po tayo